Kagabi po, meron lang po akong dalawang choices na maaaring i-preach ngayong umaga. Yung isa po, it was entitled, Live Life to the Fullest. Kasi we've been talking about life, death the previous weeks. And the other one is, We Are Built Different. Pero may nilagay ang Panginoon sa puso ko as I was studying, mga 11 to 1 a.m. ganyan. And He revealed unto me na sa buhay na ito, because of the many challenges and the tribulations of life, especially the Middle East, sila ay nakakaranas ng grabing mga pagdurusa, pagkamatay, at ilang mga pagkasira sa kanilang kabuhayan. The Lord have placed in my heart na ang buhay na ito, maraming troubles, pero this life can still be beautiful, mga kapatid. Na ang buhay ng tao, higit sa lahat ng isang mananampalataya, it can be very beautiful dahil meron tayong Panginoon sa ating buhay. But first, ano bang definition ng isang beautiful life? Sa mga tao, karaniwang tao, I have seen a pattern, especially sa mga Asian families, sa Asian household, kung paano ma-achieve ng isang tao ang magandang buhay. Una, tingnan natin yung next slide. Kapag ikaw ay nag-aral ng mabuti, nakagraduate ka, you were able to finish a very good degree, magkakaroon ka ng magandang buhay. Sinasabi nila kapag nakapagtapos ka, magkakaroon ka, possible, highly likely, magkakaroon ka ng magandang buhay. And after you study, you find a job, hanggang sa you upskilled, gumaling ka sa trabaho mo, you were promoted and all, hanggang sa maka-earn ka ng 6 figures a month. Diba? Napakaganda. Ang ganda nga naman ng buhay na yan kapag tayo nag-earn ng 100,000 hanggang 900,000, 999,000 pesos. Napakagandang buhay naman, napakagandang pangitain. At sa isang Asian household, ang pattern ng kanilang magandang buhay to achieve that, hindi lang makapag-aral ng mabuti, hindi lang magkaroon ng malaking sweldo, magandang trabaho, but next is magkaroon ka ng sariling bahay, ng kotse, ng mga ari-arian, ng sagayon, magkaroon ka ng security here on earth. And next one, sa mga lalaki naman, sa ating mga lalaki, it would be a beautiful life if we have a beautiful wife, di ba? It would be a happy life kapag meron tayong magandang mapapangasawa. Ganun din naman sa mga babae, huwag tayong maging hipokrito. Gusto natin ng maitsura. Pero ano bang definition ng maitsura? Ano yung blanco lang? Gusto natin ng maganda, ng gwapo para sa mga babae. For us to have a beautiful life, for our lives to be characterized as beautiful. At kapag tayo nakapangasawa, a beautiful life will manifest for us to have a complete family. Next slide. Ang ganda niyan, meron ka pang pet na aso, meron kang pet na pusa, you have a happy family. These are the things na sinasabi ng mundo for you to have a beautiful life. Ito yung mapapansin natin sa Asian household, especially sa ating mga Pilipino. Diba sasabihin sa ating magulang natin, mag-aral ka na mabuti. After you graduate, you will land a very good job pag nag-aral ka na mabuti. After you land a job, galingan mo, ma-promote ka, lalaki ang sweldo mo. You will have a beautiful life. And after those things, you will be secured, you have enough money, makakabili ka ng sariling bahay, sariling kotse, mga ari-arian, then you can start building your own family, looking for a wife, a possible husband, because you have the security already. At kapag nagkaroon ka ng asawa, maganda, guwapo, you can start a family. And it would be a very nice and beautiful life, so to speak. Pero alam niyo mga kapatid, it may be a beautiful life, but it can also be an incomplete life. How can I say this? Yes, maganda ang buhay mo kapag nakapagtapos ka, pero kapag nakapagtapos ka, hindi rin naman guarantee na gaganda ang buhay mo. Kapag nagkaroon ka ng trabaho, naging workaholic ka, wala ka ng time para sa sarili mo, wala kang work-life balance, hindi rin naman magiging maganda ang buhay mo kasi puro na lang trabaho. Next naman, nagkaroon ka ng mataas na sweldo, hindi ka makahanap ng asawa. Tumanda kang dalaga, tumanda kang binata, di ang pangit naman na buhay kung ang pamantayan natin may asawang maganda, may asawang gwapo, at dahil nagkaroon ka rin ng mataas na sweldo, nalulung ka naman sa mga bisyo. Hindi ka nakapag-secure ng properties, ng bahay, ng kotse, ng mga ari-arian sa mundong ito. At dahil nagkaroon ka ng mga bisyo na bankrupt ka, hindi ka nakapag-start ng family. Diba? Nakikita natin na yung pattern na yun, it is not universally
It does not universally guarantee na magkakaroon ka ng magandang buhay. Yes, possible, magkakaroon ka ng magandang buhay when you finish a good degree, mataas ang sweldo mo, may maganda kang asawa, gwapong asawa, meron kang maraming ari-arian sa mundong ito that you feel secured, and you have your family, but these things are not enough for you to say that you have a beautiful life. Minsan nga sa buhay natin, ito pa yung mga rason para maging miserable yung buhay natin. I asked ChatGPT kagabi, I was studying, what are the components of a beautiful life? And these are the three things that I have chosen. Sabi ni ChatGPT, a beautiful life has freedom. Ang isa daw magandang buhay, merong kalayaan. Meron kang kalayaan gawin lahat ng gusto mo, manamit kung papaano mo gusto, express your feelings, your identity however you want. Beautiful life kasi meron kang kalayaan, no restrictions. Sabi rin naman ni ChatGPT, a beautiful life has challenges. It's quite ironic. Pero sabi niya, for you to build a beautiful life, it would be a fulfilling life, a meaningful life, kailangan humarap ka sa challenges. Kailangan pagdaanan mo yung paghihirap ng pag-aaral, pagtatrabaho, pagiging independent, and everything else. Sabi rin naman niya, a beautiful life should have success. Kailangan daw, para masabi mong maganda yung buhay mo dito sa lupa before you die, kailangan marami kang achievements, marami kang success. Success in your career, success in your education, success in your marriage life, success in whatever aspect of life that you live. Pero sabi din ni ChatGPT, although these things are components of a beautiful life, sabi ni ChatGPT in the next slide, these are also components for an ugly life. Sabi niya, although those components can make your life beautiful, yung mga bagay na yan, kaya ring gawing miserable yung buhay mo. If you have freedom, without order, without structure, and without direction, your life will be ugly. Sige, gawin mo lahat ng gusto mo pero wala kang direksyon, ang pangit ng buhay mo. Gawin mo lahat ng gusto mo, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin, live the life however you want to live it, pangit ang magiging buhay mo kahit meron kang kalayaan. Challenges, especially sufferings in life, kaya niyang gawing miserable ang buhay mo sa mga problemang hindi mo malampasan, sa mga utang na hindi mo mabayaran, sa mga bagay na hindi natin magawang makalampas. Kasi nga, these are components that can make our life ugly also. And even success, mga kapatid. How can success make our life ugly? When we are too successful, we become prideful. We will boast of everything that we have. We will even have animosity with our family dahil sobrang successful ka. Talagang ibebelittle mo yung family mo, yung mga relatives mo. And that can make your life ugly, and even the lives of the people around you, it can make their lives miserable. Pero yung mga bagay na yan, they are components of a beautiful life. Pero it's incomplete eh. Yes, freedom can make your life beautiful, pero kapag walang structure, walang order, pag walang direksyon, ang pangit na magiging buhay kapag kahit may kalayaan ka. If you have challenges, at hindi mo alam kung bakit ka may challenges, bakit ka dumadaan sa mga bagay na yan, magiging miserable ang buhay natin kasi ano bang punto kung bakit ko nararanasan yung mga bagay na to? And when you have success, without recognizing the one who gave you success, your life will be miserable. Magiging pangit ang buhay natin. Kasi yung buhay natin, umiikot lang sa sarili natin, sa ating career, the love of money, and everything that is not about God. Lahat tayo gusto natin ng magandang buhay. Amen? Amen? Gusto natin magandang buhay? Amen. Talaga, gusto natin ng magandang buhay. And that is the will of God sa ating mga mananampalataya, to live a victorious and beautiful life. That we have the certainty and security na kahit sa ating paningin, hindi maganda yung nagiging buhay natin sa kasalukuyan. Pero balang araw, someday, if not today, God will show us and help us understand that we have lived a beautiful life on earth. Why? Because we have God on our side. Amen? Kaya mga kapatid, pag-usapan natin kung paano magiging maganda ang buhay, hindi lang ng isang tao, bagkus ng isang mananampalataya. Because we fail. We fail
on how we handle our freedom, we fail on how we handle our challenges, how we face them, and we fail on how we handle our success. And if we fail to handle all these things with the help and guidance of God, our life will be miserable and ugly. Kaya kung gusto natin ng magandang buhay, pag-aralan natin ang tatlong bagay na ito. Next slide. Sabi, sa next slide please. Next slide po. Thank you. Sabi sa Proverbs 16 verse 9, everyone read, begin. Number one, mga kapatid, I've mentioned kanina, there are components that can make your life either beautiful or ugly. Pero for us to make our lives beautiful or to have a beautiful life here on earth, a beautiful life, number one, has freedom but with divine direction. Ang buhay daw na maganda, may kalayaan, pero merong patnubay ng ating Panginoon. Amen? Yes, it's good that we have freedom. Yes, maganda, may malaya ka sa buhay mo. Pero freedom has its limitations. Freedom should have structure and freedom should still have order. Yung mga bagay na malaya nating ginagawa noon, wala tayong kinikilalang Diyos na mas mataas sa atin eh. We live the life however we want. We exercise our freedom however we want. Walang divine direction. Kaya ending, nagiging miserable ang buhay ng mga tao. Gawin niya lahat ng gusto niya, sabihin niya lahat ng gusto niya sabihin, ipahayag niya yung buhay niya however he or she wants. In the end, masisira at magiging miserable ang buhay. Why? Yes, you have exercised your freedom. Maganda ang buhay na malaya, pero kung walang patnubay ng Diyos, magiging miserable ang buhay ng mga tao. So we should have freedom, but meron dapat patnubay ng ating Panginoon. Sabi niyan sa next slide, freedom can only make life beautiful if it leads you to the right direction. Ang kalayaan daw, it will give you a beautiful life kapag dadalhin ka nito sa tamang landas. Okay? So we were given free will and the freedom to exercise the freedom that we were given however we want. Tayo raw ay nilikha ng Diyos na may free will at meron tayong kalayaan kung paano natin i-exercise yung free will natin. Kaya nga minsan mga kapatid, akala natin sinasakal tayo ng Diyos kapag kailangan nating sundin yung kanyang utos. Yung mga taong walang katulad nating pananampalataya, they will never understand why we are so fixated sa ating Panginoon at sa mga utos niya. Kung bakit kailangan nating gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi minsan ang tao, they think that choosing the will of God takes away your freedom. But that's not the case. Ang pagpili sa kalooban ng Diyos ay hindi nag-aalis ng ating kalayaan. If anything, it fulfills your freedom when you choose the will of God. Kasi that's the will of God nga sa buhay mo eh. You can do whatever you want, pero you will have to face the consequences right after. But if you choose the will of God freely and you exercise your freedom by choosing the will of God, magiging maganda ang ating buhay. Bakit? Kasi dadalhin tayo ng kalooban ng Diyos sa tamang landas. Bakit? May tinuturo bang mali ang Diyos sa ating buhay? Sabi nga ni Preacher Joding Lassen sa kanyang preaching before, kailanman hindi naman nagturo ng mali ang Panginoon sa atin. So kapag pinili natin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo mapupunta sa pangit na buhay, miserableng buhay. If anything, kapag pinili natin ang kalooban ng Diyos, magiging maganda ang ating buhay. Kaya, wag nating isipin na kapag pinipili nating sundin ang Diyos, ay wala tayong kalayaan. Nire-restrict naman ako ng Diyos, nasasakal ako. No. Katulad ng isang magulang na pinipigilan ka sa mga bagay na maaaring makasama sa'yo, ganon din ang Diyos sa kanyang mga anak. If the Lord says that's bad for you, that's bad for you. If your parent says na hindi yan magiging maganda sa'yo, we have to listen kasi they know what's best for us. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos. Bagkus nilalayo niya tayo sa makakahadlang upang gumanda ang ating buhay. Di ba kapag in-exercise natin yung freedom natin, sige, gagamit ako ng ipinagbabawal na gamot kasi trending. Magiging high ako, magiging
I will feel good. I will be on cloud 9, di ba? Gagawin ko yung mga bisyo. Lahat ng gusto kong gawin, gagawin ko. Pero anong mangyayari sa buhay ng isang tao na in-exercise yung freedom na walang patnubay ng Diyos? Siguro 10 out of 10 times, kung may statistics, masisira ang buhay. Kasi walang patnubay na nagmumula sa Diyos. Kasi wala namang tinuturong maganda ang mundo. Kung meron mang nilalang na may magtuturo na maganda at tama sa atin, yun ay walang iba kundi ang Biblia at ang ating Panginoon. So if we choose the will of God, it does not take away our freedom. If anything, our freedom is fulfilled because we are choosing the will of God sa ating buhay. Di ba napakaganda na dahil sinunod ko ang kalooban ng Diyos sa aking buhay, magiging maalwan, maginhawa, at maganda ang buhay. It does not take away your struggle. Trusting God, choosing the will of God does not take away your struggle. Hindi may eliminate yung mga hirap sa buhay. But this one thing is sure, kapag pinili mo ang Diyos kahit may mahirap, kahit sa tingin natin napakapangit, dadalhin tayo ng Panginoon sa napakagandang buhay sa mundong ito. Kaya nga mga kabataan, huwag nating isipin na tayo ay sinasakal na magulang, kinokontrol. Kasi mas alam ng mga magulang natin kung ano makakabuti sa atin. Huwag tayong magpadala sa advice ng ating kaibigan, lumayas ka na. You're in a toxic household. No! Yung friends mo ang toxic. Hindi pwedeng makinig tayo sa mga advice ng friends natin, lalo tigit mga hindi sila mananampalataya. Bakit? Ano bang advice ang ibibigay nila sa atin? Mga advice ng mundo. Dadalhin ba tayo ng mundo sa tamang landas? No. Walang ibang magdadala sa atin sa tamang landas kundi ang salita ng ating Panginoon. If we want a beautiful life, exercise our freedom. But we have to take note na kailangan hinihingi natin ang divine direction ng ating Panginoon. Many of us can testify na buhat nung noon nang wala pa tayong tamang relasyon sa Panginoon. Ang pangit ng buhay natin kasi walang direction. We exercise our freedom however we want. Kaya nga maraming naging kasalanan na dapat hindi nangyari. Kasi wala tayong divine direction na nagmumula sa Diyos. Ang ending, mga kabataan, I'm not condemning I am just giving examples. Mga resulta kapag hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos. Mga kabataan, bumababa yung yung rate ng age ng unwanted pregnancy, teenage pregnancy. Why? Kasi in-exercise ang kalayaan ng walang divine direction ng ating Panginoon. Marami ang nalululong sa droga, sa bisyo, nagiinom, magdadrive pauwi, magiinom, tapos anong mangyayari sa buhay? Mawawala, magiging miserable. May iwan ng mga mahal sa buhay na inaalagaan at ginagawa kung ano yung best para sa kanyang mga anak. Kaya pag pinili natin ang kalooban ng Diyos, hindi ibig sabihin kinokontrol niya tayo o nire-restrict niya tayo sa masarap na buhay. If anything, nilalayo niya tayo sa mga bagay na makakahadlang upang magkaroon tayo ng magandang buhay dito sa lupa. Tingnan natin yung story ng prodigal son. Di ba? He took his inheritance. And he knows that he has the freedom to spend however he wants yung mana sa kanya. Anong ginawa niya? Nilustay niya sa mga walang kabuluhan na bagay. Nag-inom, nag-party, ng babae. Ano nangyari sa buhay niya? Naging miserable. Nagtrabaho siya, nagpakain siya ng baboy. Ay anak siya ng napakayamang tao. Umuwi siya, di ba? Pero tinanggap pa rin siya ng kanyang ama sa kanyang pag-uwi. We can see here a pattern, mga kapatid, that if a man, especially if a Christian exercises his or her freedom without divine direction, magiging miserable ang buhay. Hindi lang ng tao, but most alarming, kapag isang mananampalataya, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, magiging miserable ang buhay natin. Kaya makinig tayo sa ating mga magulang, kabataan, makinig tayo sa ating pastor, makinig tayo sa ating nakakatanda, kasi alam nila yung mga payo na magdadala sa atin sa mas magandang buhay while we live here on earth. And as most especially, let's follow whatever it is commanded by God in the Bible. Huwag nating piliin lang kung ano yung gusto natin, yung nag-fit sa ating lifestyle, yung pwede nating
sundin ay ito yung will ni Lord. Tapos yun, hindi natin susundin. Lahat sundin natin. If God says it's a yes, yes. Pag sinabi ng Diyos na no, no, bawal. Kasi God knows what's best for us. And if we want a beautiful life, we have to exercise our freedom na may patnubay mula sa ating Panginoon. Diba? Gusto natin ng magandang buhay, pero hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Please turn your Bibles with me to Proverbs. Proverbs chapter 11. Proverbs chapter 11, katabi lang po yan ng Psalm. Proverbs chapter 11. At basahin po nating sabay-sabay ang verse number 14. Proverbs 11, verse number 14. Are you there, mga kapatid? Sabay-sabay po nating basahin. Proverbs 11:14, ready, begin. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Kapag in-exercise natin yung kalayaan natin, nang walang counsel, walang advice, walang inquiry mula sa ating pastor, sa magulang, at higit sa lahat sa salita ng Diyos, the people will fall. Tayo ay matutumba, madadapa, mahuhulog tayo sa kasalanan, leading us to have and live a miserable life. Marami tayong mga nagawang kasalanan noon na nagdulot ng mga pangit na consequences. Pero buti na lang, pwede pa rin maganda ang buhay natin kasi ang Panginoon mapagpala at mapagbiyaya. So if we want a beautiful life, mga kapatid, kasi gustong-gusto naman talaga natin ng magandang buhay, and this is the beautiful life that God offers. Do my will and you will have a beautiful life. Want a beautiful life? Exercise our freedom with divine direction. Because we can't desire a beautiful life if we don't pursue the will of God. Ang kalooban ng Diyos ang tanging makapagbibigay ng kagandahan sa ating buhay. Maraming pagsubok, maraming problema harapin, maraming makakapagpaisip sa atin na ang pangit naman ng buhay ko bilang isang mananampalataya, puro ganito na lang. No. God is writing your story and you have to do His will. Mag-obey ka lang na mag-obey. And later on, you will see, ang ganda pala ng buhay na binuhay ko. Ang ganda pala ng buhay na binigay sa akin ng aking Panginoon. Kaya nga, those who exercise their freedom for their personal gain ends up having miserable lives. Yung kanilang mga buhay, for their personal gain, naging miserable ang buhay nila. More often than not. Choosing the will of God often leads us to live a life with love and faith. And these values lead to a beautiful life. Kapag ikaw ay nabuhay ng may pagmamahal, pananampalataya, kagalakan, yung fruits of the Spirit, anong ganda naman na magiging buhay natin if you are at peace with every man. Ang ganda na magiging buhay ng isang mananampalataya. Kaya mga kapatid, gusto natin ng magandang buhay? Exercise our freedom, but with divine direction. Pangalawa, 2 Corinthians chapter 7, verse 14. Lahat ng kayang basahin ang nasa screen. Read, begin. Sabi nga ni ChatGPT kanina, di ba? Challenges can make your life either beautiful or ugly. Pero for it to be beautiful, for your life to be beautiful with challenges, kailangan your challenges have eternal intention. Next slide, please. Your challenges must have eternal intention. So, anong ibig sabihin nito? Merong significance at naiintindihan mo na pinadadaan ka ng Diyos sa mga challenges na yan nang hindi randomly. Ay, trip lang ni Lord na padaanin ako dito. Ano ba namang klaseng buhay to? Bakit ako dumadaan sa mga bagay na to? Ang pangit ng buhay, no? Kapag humaharap tayo sa pagsubok, tas hindi natin alam kung bakit natin kailangang harapin yung mga bagay na yun. Napaka-miserable naman ang buhay ng isang tao. Let alone ng isang mananampalataya kung hindi niya alam ang purpose ng suffering sa buhay na ito. But this is the security we have. We can still say that our life is beautiful even with challenges. Kasi alam natin na may layunin ng Diyos sa mga suffering na pinadadaan niya sa atin sa ating mga buhay. So take heart, mga kapatid. Your life, our lives is still beautiful even with challenges because we know that these challenges may layunin ng ating Panginoon. Hindi lang siya may layunin kasi sabi dun sa verse
for our light affliction. Light lang yan, mga kapatid, ha? Light lang yan. Which is, hindi lang yan light, ha? But for a moment, saglit lang. Lilipas lang yan. Work it for us for a more exceeding and eternal weight of glory. Ibig sabihin, hindi yan walang kabuluhan. It has eternal, hindi lang significance, hindi lang siya intentional na binibigay ng Diyos, pero eternal. Hindi lang siya dahil, sige, papadaanin kita dyan kasi trip ko lang, kasi kailangan mong maging matibay. Hindi lang dahil para sa lupang pagpapatibay ng pananampalataya, para nang sa gayon, hanggang eternally, makasama natin ang Diyos, kailangan talaga nating harapin ang mga bagay na yan. To some, it sounds ironic that a beautiful life requires challenges to be experienced. Siguro, ang mga tao sa mundo, siguro, hindi naman lahat, pero most of them, especially na walang pagkilala sa ating Diyos or walang pagkilala to a supreme being, especially yung mga existentialist, isipin nila na ang buhay kasi walang meaning. I have to create my own meaning. At dahil ang buhay may challenges, may suffering, life is meaningless. Kasi may mga philosophies in life, mga kapatid. Meron tayong tinatawag na nihilism, walang meaning ang life. So kapag ang tao nag-pursue ng meaning, walang kwenta pa rin ang buhay niya. Meron tayong tinatawag na absurdism. Life is absurd. Even if you try to crave for meaning, talagang walang kwenta ang buhay na yan. Meron din namang existentialism. Walang inherent meaning ang buhay, pero you can create your own meaning. So, sa mga existentialists, sabi nila, even if you create your own meaning, pero dahil may challenges ang buhay, life will become meaningless. Pero no, sa ating mananampalataya, hindi meaningless yung mga challenges na binibigay sa atin ng Panginoon. If anything, may eternal significance yan, at yan yung magiging rason kung bakit, kung sino man tayo ngayon, kung ano yung mga pinagdaanan natin before, dahil yun sa intention ng Diyos na tayo patibayin sa pananampalataya to appreciate life better. Na ang ganda pala ng buhay kahit may problema, lalo tigit kapag isa kang mananampalataya. Kasi alam mo, kapag may problema ka, hindi naman ikaw yung haharap sa problema mo eh. Tutulungan ka ng Diyos na lampasan niya mga problemang yan at siya yung magbibigay sa iyo ng katagumpayan. To them, it sounds ironic that a beautiful life requires challenges to be experienced. Next two slides, sabi dyan, but to us, next slide, but to us, we understand that all these things are meant by God unto good. Diba? Hindi nila maiintindihan. Minsan nga, tayo hindi natin maintindihan, Lord, bakit ba? Why me? Bakit ganto? Bakit sa akin pa? Nagtatapat naman ako. Like, look at the life of Joseph. Prime example. Tinapon siya ng kanyang mga kapatid sa bangin, binenta. After 3 years, saka pa siya nakalaya, nakulo. Ay, hindi. Binili siya ni Potiphar. Sineduce siya ng asawa ni Potiphar, tapos napagkamalan pang ng molest siya. Tapos nakulong for no reason. Kinalimutan siya ng isang presong tinulungan niya sa kanyang panaginip. All those things, ang dami niyang pinagdaanan, pero at the very end of his life, he knows that everything that God allowed for him to experience, merong purpose. Diba sabi nga niya dun sa Genesis chapter 50, as for me, you meant evil unto me. But as to God, He meant it unto good. Diba? Ang hirap niyang sabihin, pero yun yung layunin ng Diyos kung bakit niya tayo pinadadaan sa mga bagay na yan. He always means and intends everything for us unto good. Hindi masama. Walang layuning masama ang Diyos para sa atin, if anything. Diba gusto niya nga na tayo ay magkaroon ng magandang buhay, matagumpay na buhay, maraming achievement, mayaman, nagpo-prosper, laging masaya. Pero kailangan din naman nating pagdaanin yung mga bagay na yan kasi buhay ito eh. It is not life if there are no challenges. Hindi yan buhay kapag walang haharapin. Yung mga hayop nga may pinagdadaanan yan. Yung mga maliliit na bata may pagdadaanan yan. Yung mga tao may pinagdadaanan. Hindi exception ng mananampalataya. If anything, we have to experience these things because these things are necessary para sa ating pananampalataya. Hindi naging madali para kay Joseph na pagdaanan yung mga bagay na yan. Kasi ikaw ba naman itapon sa bangin? Tapos ibenta ka. Tapos naglingkod ka kay Potiphar, tapos papagkamalan ka pang nang molest siya ng asawa, tinakbuhan mo na nga. Tapos nakulong ka pa dahil for no reason.
Di ba? If we experience all those things, di ba, i-question talaga natin, bakit ba natin pinagdadaanan itong mga bagay na ito? Pero those things can still make our lives beautiful. Why? Kasi we know na yung mga bagay na yun, may layunin ang Diyos sa ating buhay. Sabi nga sa 1 Peter 5 verse 10, I want everyone to please open your Bibles with me. 1 Peter chapter 5 verse 10. Sa mga atleta, di ba, especially pag varsity ka nung high school, meron kang trainings na pagdadaanan. Minsan nga meron mga unusual drills na pinagagawa sa'yo na iniisip mo, ano bang layunin itong drill na to? Bakit ko ginagawa? Parang wala namang connection sa sports na nilalaro ko. Parang ganun. Kailangan din nating pagdaanan yun kasi hindi tayo paggagawin ng ganun ng coach natin kasi pagtitripan lang tayo. Hindi. May layunin yun. Katulad ng Diyos sa ating buhay. Hindi man natin maintindihan, bakit ba kailangan pagdaanan yung mga bagay na yan? Kasi may layunin ng Diyos. Again, 1 Peter 5 verse 10. If you are there, please say Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Read, begin. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. So ano bang layunin ng Diyos kung bakit kailangan nating mag-suffer? We know that these sufferings are necessary, these sufferings are temporary. Sabi nga dyan, after that ye have suffered a while. Anong magiging produkto nun? Ano bang layunin ng Diyos? To make you perfect, establish, strengthen, settle you. In other terms, even if life has challenges, kailangan nating pagdaanan and our lives can still be beautiful kasi merong layunin ng Panginoon sa mga suffering sa buhay na ito. Kailangan nating pagdaanan yan. Napaka-miserable ng buhay ng isang tao na haharap sa pagsubok na hindi niya alam kung bakit niya kailangang harapin yun. Diba? Bakit ko kailangang harapin itong mga problemang to? Ano bang magiging gain ko? Kasi minsan ang iisipin natin pag problema, puro loss. Puro kabig sila, puro kabig ng problema, puro take away from us. Pero hindi yun yung layunin ng Diyos eh. We don't have to understand that first. Kailangan ipakita lang natin yung pananampalataya. Faith comes first and obedience comes first. Then the clarity will come after. Because challenges teach us patience and perseverance, faith, and appreciation for life. Hindi lang appreciation for life. Appreciation sa Panginoon natin na sumasama sa ating buhay. Life can be bearable to live. Life can be beautiful. Ang ganda ng buhay ng mananampalataya. Dahil kahit may problema, meron tayong Panginoon na araw-araw nating kasama. Challenges are only temporary, but it produces faith that endures for a lifetime. Kahit meron tayong challenges, ang magiging produkto nun, pananampalatayang matibay, na kahit ano pang harapin nating problema sa mga susunod na taon ng ating buhay, mag-e-endure yung faith natin. Kasi pinagdaanan natin at hinarap natin yung mga problemang yan. And the last, mga kapatid, for us to have a beautiful life, tingnan natin in 1 Corinthians chapter 15, verse number 57. Everyone, lahat ng kayang basahin ang nasa screen, read, begin. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabi ni ChatGPT kanina, not just freedom, not just challenges, but also success. It can either make your life beautiful, it can also make your life ugly. Pero how can success make our lives beautiful? Number 3, a beautiful life has success. Number 3, but with the right recognition. Hindi natin inaako na, okay, I am victorious. I am living the time of my life because of me, because of my brain, my bronze, my hard work, my, ako, akin.
Pero here's the drastic truth, mga kapatid. Success won't always guarantee a beautiful life. Hindi dahil naging successful ka ngayon, ay sa mga susunod na taon ng buhay mo, successful ka pa rin. It will never, the success that you have today, sabi nga ni Pastor Iboy, the victory of today will not guarantee a victory for tomorrow. Sometimes nga yung mga success natin, it makes our lives difficult to live. Kasi nga, nagkakaroon ng alitan sa kapamilya kasi napakayaman mo na, tapos pinahiram mo sila ng pera, tapos sinisingil mo sila, nagkakaaway-away kayo, nag-aagawan sa lupa, sa mga ari-arian. Mga kaibigan, nagkakasiraan, hindi nagbabayad ng utang, hindi sumasama kung saan-saan. May mga atraso, nagsusumbatan na ng mga ginawang kabutihan sa isa't isa. When one becomes successful, when a person becomes successful, nang walang tamang recognition kung kanino nagmumula yung victory, hindi magtatagal yung kanyang tagumpay. Most especially kapag inako niya na dahil ko, ang galing ko, ang talino ko, ang lakas ko, lahat na ako, kaya ako naging successful. Bakit magiging difficult ang life kapag naging successful ka? Because success can be a reason for a person's change in behavior and attitude. Pag nagkaroon ka ng change in behavior and attitude negatively, magiging pangit ang pakikitungo mo sa kapwa mo, sa mga kapatiran mo, sa kapamilya mo, and you will have an ugly life. You will be lonely. Walang sasama sa'yo kasi nagbago ka na. You change for the worse instead for the better. There's an example of a king in the Bible na pinagpala ng Diyos sa buhay ng kanyang pamamahala. He was given victory in wars, in his administration. But because of pride, he fell. It was King Uzziah na pinagpala ng Diyos, one of the kings of Israel. Pinagpala siya ng Diyos sa kanyang pamamahala, sa kanyang administration, sa mga gyera, sa mga pakikipagbaka sa kanilang mga kaaway. He was given victory the people of God were given victory and deliverance under his watch. Pero here's a prime example as to how success can change a person. Di ba? Hari na yan, ha? Tinawag ng Diyos na maging hari. Pero nagbago. Naging mayabang. Inisip niya na siya yung magaling. Hindi niya ni-recognize. In the first parts of the victory God gave him, nire-recognize niya ang Diyos. Pero nung nag-pile up na yung victory niya, inisip niya siguro, ay, ang galing ko naman. Sa aking pamamahala, nagawa ko itong mga bagay na to. Naipanalo ko maraming gyera. Nakalikom kami ng maraming ginto. Napabagsak namin ang maraming nations. Under my watch, under my power, under my ruling. Nakalimutan niya ang Diyos. And that is very alarming. Hindi lang sa mga walang tamang relasyon sa Diyos, but most especially sa ating mananampalataya. Nakapag-aral ka sa very prestigious school, nagkaroon ka ng magandang trabaho, pinag-prayan, you became successful in life, you went overseas, you're living the time of your life, pero kinalimutan natin ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon hindi tayo kinakalimutan. Pero napakadaling kunin ng Diyos yung mga tagumpay na pinagkaloob niya sa atin. One day, wag na nating hintayin na bawiin ng Diyos yung mga pinanalangin natin, tapos kinalimutan natin siya. Wag nating kakalimutan ng Diyos. Wag nating i-etsapwera ang Diyos. We should understand that the success that we experience, walang ibang pinagmumulan yan kundi ang ating Panginoon. Everything comes from Him. Yes, you have the wisdom. Kanino nagmumula ang wisdom? You have the resources. Kanino nagmumula lahat ng mga bagay? Yung needs mo, yung pera natin, lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin sa mundo, kanino nag-stem out yan? Sa Panginoon. If we forget God and we fail to rightfully recognize Him in our success, our life can be miserable and ugly. Kayang-kayang bawiin ng Diyos lahat ng mga bagay na yan. Yung beautiful life na inaakala natin, sa isang iglap, matatanggal lahat, magiging pangit ang buhay natin, miserable. Kasi hindi natin i-recognize ang Panginoon sa ating buhay.